Hello. Welcome back ulit sa ating YouTube channel. So ngayon ang pag-uusapan natin dahil meron nag-comment. So hindi naman tayo nag-iikot. Pag-uusapan na lang muna natin yung mga comment ng mga kaibigan natin sa ating comment section. Saka na tayo mag-update ulit sa mga pabahay ng gobyerno kung ano na nangyayari. Ngayon, dahil may nag-comment sa atin, nakuha yung attention ko doon sa comment niya. So, shoutout kay Ma'am Yuli. Ang comment niya ay ito. I am NHA employee. Bakit po kayo nag-vlog ng government project? So yun po yung comment niya sa ating comment section. So tinatanong niya bakit daw po tayo nagbablog sa pabahay ng gobyerno, especially sa government project. So sasagutin natin si Ma'am Yuli kung bakit po nga po ba tayo nagbablog sa mga pabahay ng gobyerno. Unang-una, nagbablog ako sa pabahay ng gobyerno para magka-idea yung mga kababayan natin na meron pabahay ng gobyerno para sa mga Pilipino. Yun po yung isang pinaka-main purpose ko. Pangalawa, para magkaroon ng idea ay mga Pilipino na mga magaganda na yung pabahay ng gobyerno ngayon. Katulad nito. Ayan, mga nakikita nyo. Kung gaano kaganda na yan. Ayan ang gaganda na yan. Pati itong nasa kabila. Ayan inaayos na. Ganyan yung magiging itsura niyan. So ganyan kaganda na yung pabahay ng gobyerno sa ngayon. Compare noon. Para na sa ganun, yung mga Pilipino na poorest of the poor na maaaring maging beneficiary o mga beneficiary ng pabahay ng gobyerno, hindi na sila mag-alala sa relocation site sa pabahay ng gobyerno kung ano yung itsura, ano yung sitwasyon doon sa lugar na kanilang paglilipatan. Kasi ako mismo, nung sinabi sa amin na i-relocate kami sa pabahay ng gobyerno, nag-aalinlangan po ako, natatakot po ako doon sa pagdadalhan sa mga pabahay ng gobyerno sa amin. Imagine mo, 700 families kami. 700 families, i-times mo na lang sa 4 person bawat isang pamilya. Ilang individual na po yun. Ganun kadami. So ako personally, nag-aalala ako sa malilipatan namin, natatakot ako na dahil nga ang balita sa mga pabahay ng gobyerno ng mga unang panahon, napaka-worso talaga. Napakapapangit ng mga bahay. Alam naman natin, hindi naman natin ipagkakailaho yun, na ang hirap na ng lugar, ang papangitahan ng bahay, substandard pa yung mga pabahay na parang itinapon kayo sa kawalan doon sa mga relocation site ng mga pabahay ng gobyerno na itinayo dito sa bansa natin. So yun yung isa sa gusto kong malaman ng mga kababayan natin, na ang mga pabahay po sa ngayon magaganda na katulad nito. At isa pa, very accessible na rin ito sa bayan, sa syudad. Ito mga pabahay na to na content ko sa aking YouTube channel. So yun po yung pinaka-main purpose ko. The same time, siyempre, maging komportable na yung mga kababayan natin na lumipat sa mga pabahay ng gobyerno. At isa pa, hindi naman siguro bawal na malaman ng mga kababayan natin na may ginagawang pabahay ng gobyerno para sa mga Pilipino na kung gaano kaganda yung mga pabahay ng gobyerno na ginagawa na ngayon. Dapat nila at karapatan nilang malaman dahil yung ipinagpagawa sa mga pabahay ng gobyerno nito ay galing sa taong bayan, na hindi dapat natin isinisikreto sa taong bayan kung ano yung ginagawa sa pera ng taong bayan sa ginawa ng mga nabumuno sa bayan natin o sa bansa natin. Kung itatago natin yung mga ginagawa ng NHA, katulad kayo, taga-NHA po kayo, so ano pong mangyayari? Paano malalaman ng mga tao na may mga proyekto ang gobyerno para sa mga may hirap ng mga kababayan natin, ng mga Pilipino, ng mga tao? Paano sila magiging komportable, doon sa paglilipatan nila, na yung mga pabahay ng gobyerno ay maayos na yung lugar, kumpleto yung mga facilities, at ganito na kagaganda yung mga pabahay. So kung news information tayo, so medyo hindi nagiging appropriate sa mga i-relocate. Kasi siyempre, mapoforce mo sila, hindi mo sila maipapalagay, hindi mo sila mapapakampante na ililipat mo sila sa isang lugar na wala silang idea, na wala silang kaalam-alam. Na nag-aalala sila, natatakot sila sa pagdadalhan sa kanila doon sa mga relocation site.
Although totoo yan, sinasabi ko sa inyo, nang dahil sa video ho natin, hindi ho sa pagmamalaki, marami ho tayong mga kababayan na, no, na talagang eager na ma-relocate na ho sa mga pabahay ho ng gobyerno. Marami na ho, napakadami na. Marami ho tayong mga kababayan na naka-reserve na ho sa mga pabahay ng gobyerno na talagang nagnanais sila na dapat sana daw ay ma-relocate na ho sila. Ayun na ho yung mga gusto nila at marami nagsasabi, marami nagtatanong sa atin, ano ba ang requirements, paano makakapag-apply sa mga pabahay ng gobyerno. So ibig sabihin, nagiging mulat at nagiging willing yung mga kababayan natin na tumira sa mga ganitong lugar. Tandaan natin, yung mga pabahay ng gobyerno hindi yung nasa syudad, no? Karamihan no ito nasa mga probinsya. So ang resources ng probinsya ay limitado ho, hindi katulad sa syudad na napakakumpleto. Kaya itong ginagawa ko, masasabi ko na rin po itong walang bayad na promotional, no, sa ahensya ng gobyerno regarding sa proyekto sa mga pabahay ng gobyerno. Although yun, siyempre, nagiging content ko ito sa aking YouTube channel, hindi naman po kailaho yun. So parang give and take lang ho yan. So nalalaman ng mga tao, yung regarding sa mga pabahay, nagkakaroon sila ng full knowledge sa lugar, sa mga pabahay. At the same time, nagkakaroon po ako ng content sa aking YouTube channel. Pangatlo, no, na iano ko yung news, yung balita, yung information, no, sa mga kababayan ho natin regarding ho sa ahensya ng NHA, ng NHA, and then overall sa gobyerno ng Pilipinas, no, na may ganitong proyekto yung gobyerno. Kasi kung tatanungin mo lahat ng mga inire-relocate, unang-unang nilang nararamdaman, sasabihin sa kanila, i-relocate na namin kayo sa mga pabahay. Nag-aalala po talaga sila, natatakot. Dahil nga alam natin na hindi ganun kaganda yung reputation no, ng pabahay ng gobyerno ng mga unang panahon. Ganun yung isa sa mga nagiging pag-aalinlangan ho nila. Pero nang dahil nga po sa ginagawa ko, sa pag-bablog ko, no, sa pagpapakita ko sa pabahay ng gobyerno kung gaano na ho kaganda at kung gaano na ho ka-presentable yung mga pabahay ng gobyerno sa ganon, na aano ko yung pag-aalinlangan ng mga kababayan natin na ma-relocate sa mga pabahay ng gobyerno. So na-assist nila na ano sila na makita, no, yung possible na mga bahay nila regarding pagka i-relocate pa lang sila, sinasabi na sa kanila na doon kayo lilipat sa lugar na to. So ang daming mga kababayan natin sa ating comment section na nagsasabi, pwede ba ninyong pasyalan yung possible na maging bahay natin? Kasi nagbibigyan na sila ng idea nung ahensya ng gobyerno, lalong-lalo na sa LGU, no, na i-relocate na sila sa mga pabahay ng gobyerno. So ibig sabihin pinaprocess na, kaya nagkaka-idea na sila. So nalalaman na nila kung saan lugar at ano yung magiging bahay at na maaring mapuntahan nila. Kaya ginagawa na sila sa akin, nagre-request sila sa akin, kahit makikita nyo sa ating comment section, kung babasahin nun ninyo yung comment section, marami nagre-request sa atin na kung pwede daw pasyalan natin yung possible na maging bahay nila. So pinupuntahan natin, pinapasyal natin, pinakikita natin sa kanila. At pagka nakikita nila, nagpapasalamat sila at na-assist sila na yung possible na maging bahay nila ay napakaayos at napakaganda. Kaya eager ho sila na ma-relocate na ho sa mga pabahay ng gobyerno. So yun po yung pinaka-main purpose ko. Pinaka-main purpose ko ay mabigyan ho natin ng impormasyon yung mga kababayan ho nating possible maging beneficiary sa mga pabahay ng gobyerno. Yun po yung pinaka-nais ko po talaga. At siguro ko naman, hindi naman no siguro bawal, no? No, kailangan isikreto natin, no? Yung mga proyekto ng gobyerno na katulad nito. Ito isa lang ho sa mga proyekto ng gobyerno, no? Na dapat ho talagang malaman ng tao para magkaroon silang ng idea, yung talagang kahit na gustong eager na magkaroon ng sariling bahay. Di po ba? Ano sa palagay ninyo? So magkomento kayo kung tama ho ba yung sinasabi ko sa inyo, yung ginagawa ko ninyo, itong pagbablog natin, no, sa ating YouTube channel na ang content natin ay regarding sa mga pabahay ng gobyerno. Komento kayo kung tama o hindi. So pinaka-main purpose ko, pabigyan ho natin ng idea yung mga kababayan ho nating
gusto o nais na magkaroon ng bahay, na sariling bahay po nila regarding dito sa mga pabahay ng gobyerno, na meron po pala talagang pabahay ng gobyerno. Kasi hindi naman po lahat ng Pilipino alam, no, na may proyekto ang gobyerno na pabahay, na mga pabahay, no, para sa mga Pilipino. Hindi ho, 100% hindi ho alam. Kaya pagka napapanood sila, marami na excite, marami nagtatanong, ano ba requirements, paano makakapag-apply, etc., etc. Lahat na ho. Kaya para malaman ho ninyo, natutong sinasabi ko, pwede ho ninyong bisitahin yung aking YouTube channel, tingnan nyo yung mga comment. Marami nagre-request sa atin doon, pasyalan yung posible maging bahay nila, ano yung mga requirements, paano makakapag-apply. So yun po yung mga komento nila, makikita nyo po yun. So dahil nalalaman nila kung gaano kaganda yung mga pabahay na ng gobyerno ngayon, gaano kaayos, nagnanais po sila na ma-relocate o magkaroon ng mga pabahay ng gobyerno. Maliban ho doon sa mga professional squatter, hindi na ho kayo kasali doon. Ban na po kayo. Ito lang ho doon ho sa mga legit, no, na mga kababayan ho natin na hindi ho pinagkakakitaan itong proyekto ng gobyerno po na to. Okay? So sana ma'am, nasagot ko po ng maayos yung tanong ho ninyo, Ma'am Yuli, na sinasabog po ninyo kayo po'y taga-Initsay. Sana maintindihan ho ninyo na dapat ho malaman ng mga kababayan ho natin na may proyekto ho ang gobyerno natin na pabahay para sa mga kababayan ho nating poorest of the poor na tinatawag. So yun po yung sagot ko sa inyo pong tanong. Sana nabigyan ko po kayo ng maayos at mahinahon na sagot sa inyo pong katanungan. Okay, maraming pong salamat sa inyong comment. At least kahit pa paano na pag-usapan ho natin yung sinasabi ho ninyo bakit ho kailangan mag-vlog regarding sa mga proyekto ng gobyerno. So kaya nga minsan, di ba, may pinapasana o sinusulong ngayon na batas na transparent law. So kailangan kung ano yung ginagawa ng gobyerno sa kaban ng bayan, dapat alam ho ng taong bayan. So sana hindi ho kayo doon pabor sa mga secret no, sa mga sikreto na kung anong ginagawa sa kaban ng bayan. So doon tayo sa open kasi mas maganda ho yun, mas nakikita natin yung pagiging honest ho ninyo at totoo ninyo, no, sa mga kababayan ho natin. Very simple lang naman ho yun, yung gusto natin mangyari. Ma-inform lang ho yung mga kababayan ho natin na meron nung programa ang gobyerno ng Pilipinas na pabahay para sa mga Pilipino. So maraming pong salamat sa inyo at nagpapasalamat din po ko sa suporta ninyo syempre kasi dahil sa ginawa ko, nakuha ko rin ang attention ninyo at kayo po yung nakapag-comment at nagtanong sa akin bakit nga ba at ano po ba yung purpose ko. So yun po yung gusto kong iparating sa mga kababayan natin. Okay, maraming salamat po sa inyo.